So what's up mga ka-idol? Nandito na naman tayo sa panibagong video reaction ngayong mga ka-idol no? So syempre kung napadaan lang kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol, huwag nyo naman kalimutan mag-like and mag-subscribe and click all and click notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito mga ka-idol. Sobrang dami pang i-upload dito mga ka-idol. So ang video nito mga ka-idol ay ito pa yung pagkawala ni Jeremy Lin sa NBA mga ka-idol. So isa talaga namang tumatak lalo na noong 2012 ang pag-usbong ng kanyang karira. So nag-umpisa ito noong February 4, 2012 nang pinasok siya ni Coach Mike sa Jersey. Kalaban pala ay Jersey Nets. So yung ngayon ay Brooklyn Nets mga ka-idol kung hindi ako nakakamali mga ka-idol. So di ko naabutan yun mga ka-idol. So ang laking gulat ng karamihan dahil sa isang hindi kilalang Asian American player ay nag-init pala mga ka-idol. So pinangunahan niya yung New York Knicks. So ang team pala niyon ay New York Knicks. So na-drop siya doon. So para mas lalo pa nating maintindihan mga ka-idol, so panoorin natin yung video ni Demplix. So subscribe natin si Demplix mga ka-idol. So maghanap na ng pwesto mga ka-idol para sabihin nyo kung panoorin yung video ni tungkol ito sa pagkawala ni Jeremy Lin sa NBA mga ka-idol. So wag na natin tong papatagalin mga ka-idol i-play na natin at syempre pag hindi pa po nakapag-like, like lang po yung hinihingi ko. So maraming salamat. So let's go. February 4, 2012, linggo ng gabi sa Madison Square Garden. May naghahanap ng panibagong piyesa si Coach Mike D'Antoni upang may panalo ang game na yon kontra New Jersey Nets. Sa nakaraang 14 na laro kasi nila ay 11 dito ay talo. Kaya naman noong first quarter ay naisipan niyang papasukin sa game si Jeremy Lin. At laking gulat ng karamihan dahil lang isang hindi kilalang Asian American player ay naginit at pinangunahan ng Knicks upang matalo ang New Jersey Nets. Hindi pa dito yan matatapos mga repa dahil noong mga sumunod na laro ay nanatili pa din siyang mainit at dahil sa kanyang nagawa mga repa ay dito ay nakilala na sa loob at labas ng liga ang Linsanity. Pero makalipas ang 10 taon, sa edad na 31 years old ay ni isang team ay wala nang gusto pang kumuha sa kanyang serbisyo. Kaya naman ang malaking katanungan ng karamihan ay anyari nga ba sa karir ni Jeremy Lin? Rekta na tayo mga repa. August 23, 1988 nang ipinanganak sa Torrance, California si Jeremy Lin na isang Taiwanese American. Siya ay lumaki sa San Francisco Bay Area at bago pa siya isilang ay lumipat na ang kanyang magulang from Taiwan to USA. Sa kanyang murang edad ay tinuruan na siya ng kanyang ama sa basketball. Dahil sa suporta ng kanyang nanay at dahil na din sa gabay ng kanyang ama ay hindi niya napabayaan ang kanyang academics kabila ng kanyang paglalaro. Sa katunayan ay noong senior year niya sa Palo Alto High School ay naging kapitan siya ng kanyang kupunan at nag-average din ng 15 points, 7 assists, 6 rebounds at 5 steals per game. Kaya naman pinangalanan siya noon na first team All-State at naging player of... Yun mga ka-idol, di biro din yung mga numero na binigay ni Jeremy Lin sa kanilang school mga ka-idol. Talagang hindi kayo hinala na makapasok talaga sa NBA mga ka-idol. Alto High School ay naging kapitan siya ng kanyang kupunan at nag-average din ng 15 points, 7 assists, 6 rebounds at 5 steals per game. Kaya naman pinangalanan siya noon na first team All-State at naging player of the year din sa Northern California Division 2. Matapos siya makagraduate sa high school ay naisipan niyang magpasa ng DVD highlights sa mga malalaking paaralan katulad na lamang ng University of California. Nagpasa din siya sa Stanford University at UCLA na dalawang pinapangarap niyang paaralan pero sa kasamaang palad ay bigo siya dahil walang tumugon sa kanya. Sa kabutihang palad, ang Harvard University mga repa ay nagbigay ng interes sa kanya at binigyan siya ng scholarship. Sa kanyang unang taon sa Harvard University ay ang assistant coach nila na si Bill Holden ay hindi talaga believe kay Jeremy Lin. Sa katunayan na sinabi nito na pang Division 3 lamang ang kanyang abilidad na para bang sinasabi na hindi siya angkop sa Harvard University na isang Division 1 team.
Dahil doon ay anime ito ang naging kasulinan ni Jeremy upang lalo pang pagbutihin at nakita naman ito later on ni Coach Holden. Sa katunayan ay noong junior year niya ay siya ang natatanging NCAA Division I basketball player na nakasama sa top 10 sa scoring, rebounding, assist, steals, blocks at pati nga din sa field goal percentage. Nakapagtalakay siya noon ng 18 points, 5.5 assists, 4.3 steals at 2.4 blocks per game. Kaya naman napili siya noon sa All-IB first team. Sa kanyang senior year ay naging one of the 12 most versatile players siya sa college basketball. So yun mga ka-idol, iba talaga yung galawan sa school. So kung malakas ka sa school, pwedeng magbago pag pumasok ka na sa NBA mga ka-idol. Kung meron namang iba na mahina sa school, kumbaga depende sa yung pinapakita, pero pagdating naman sa NBA, doon naman sila bumawi at doon sila nagpapakita ng kanilang galing sa paglalaro ng basketball. So iba naman to si Lin mga ka-idol. Muli siya ulit napili sa All-IB first team. Naimbitahan din siya sa Portsmouth Invitational Tournament, pero ang isa sa talaga naman pumukaw sa atensyon ng karamihan ay noong kalaban nila ang Connecticut Huskies dahil nakapagtala siya ng career high 30 points at 9 rebounds. Dahil sa kanyang pinamalas na galing at dahil na din sa kanyang mga achievements sa college ay nung gumraduate siya sa kursong economics ay nag-decide na siya sumali sa NBA draft noong 2010. Sa pagkakataong ito mga repa ay hindi pumubor ang panahon kay Jeremy Lin dahil siya ay naging undrafted. Karoon pa man ay dahil kay Donnie Nelson na general manager ng Dallas Mavericks ay nakasali siya sa minicamp at naimbitahan din sa NBA Summer League. Dito ay nag-average siya ng 9.8 points, 3.2 rebounds at 1.8 assists sa 18 minutes siyang paglalaro. Nang matapos ang Summer League na yun ay nakatanggap na siya ng offer sa Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers pero sa kanyang hometown na Golden State Warriors siya pumirma ng 2-year deal at dahil doon ay siya mga repa ang first Taiwanese American descent player na nakapaglaro sa NBA. Dito ay naging limitado lamang ang kanyang minuto kada laro dahil meron na kasing dalawang dominanting gwardya ang Golden State. So itong mga time na ito mga ka-idol, dalawang ASEAN player na pumasok sa NBA. Wala nga dito ay si Chinese player mga ka-idol ay ito ay si wait lang, nakalimutan ko yung player na yun na matangkad na player ng China, si Yao Ming mga ka-idol. So dalawa silang player na nakapasok sa NBA, si Yao Ming tsaka si Jeremy Lin. State Warriors. Andyan sila Stephen Curry at Monta Ellis. Kaya naman nung season din ay pinaglaro na siya muna sa Reno Bighorns, isang team sa D-League na affiliate din ng Golden State Warriors. Dito ay bumulusok mga repa ang kanyang stats. Sa 20 games niyang paglalaro dito ay nag-average siya ng 18 points, 5.8 rebounds at 4.4 assists per game. Pero sa kasamaang palad ay nadali siya ng patellar ligament injury. Sa kabutihang palad ay hindi naman ito lumala. Dahil nagkaroon ng lockout sa NBA noong 2011 ay napagpasahan niya na munang maglaro sa CBA, NTS mga repa. Talaga namang na-dominate niya ang liga sa China. Sa katunayan na naging tournaments MVP pa siya noon. Bagamat maganda ang kanyang ipinakita sa CBA noong bumalik siya sa Estados Unidos ay first day pa lamang ng kanilang training camp ay winave siya agad ng Golden State Warriors. Nang matapos yun ay nakapaglaro pa din naman siya sa Houston Rockets pero dalawang preseason lang yon at pagpatak ng December 24, disperas ng Pasko, ay winave din siya dito. Nang dumating ang December 27, 2011, ang New York Knicks ay nangangailangan talaga ng point guard. Nagkaroon kasi ng injury si Iman Shumpert at Baron Davis tapos winave pa nila itong si Chauncey Billups para magkaroon ng cap space para makuha itong si Tyson Chandler. Kaya naman nung time na yun si Jeremy mga repa ang kanilang naispatan upang kunin backup point guard. Pero makalipas lamang ang ilang linggo ay muli siya ulit pinadala sa D-League. Sa kabutihang palad ay naginit na naman ang kanyang kamay sa isang laban nila kontra Maine Red Claws. Dahil nakapagtala siya ng triple-double 28 points, 11 rebounds at 12 assists. Dahil sa kanyang nagawa ay muli siya ulit pinabalik sa lineup. Wilingit sa kaalaman ng marami ay ang pinirmahang kontrata ni Jeremy Lin ay hindi guaranteed. Nangangahulugan lamang na anytime ay pwede siyang ma-waive prior hanggang February 10, 2012. Kaya naman nung time na yun ay nagdoble kayod talaga si Jeremy. Sa katunayan ay siya ang unang dumadating sa practice at siya din ang huling umaalis. Ganong katindi ang kanyang dedikasyon. Well, nakita naman ito ng kanilang assistant coach at nakitaan din siya talaga. So, kumbaga dito mga ka-idol, dito niya pinakita yung kanyang sipag na sana naman ay makuha siya ulit kung papapalaruin na siya sa NBA mga ka-idol. So talagang bilib ako dito sa ginagawa ni Lin mga ka-idol. Ng potensyal nito.
Kaya naman ang ginawa ni assistant coach Mike Woodson ay sinuggest niya sa kanilang head coach na bigyan ng pagkakataon itong si Jeremy. Pagpatak ng February 4, 2012 kontra New Jersey Nets ay animoy nahanap na ni Coach Mike D'Antoni ang piyesa na makakapagpabangon sa talo ng New York Knicks. Sa nakaraang 14 na laro kasi nila ay 11 dito ay talo. Kaya naman noong first quarter ay pinapasok niya si Jeremy Lin. Dito ay talaga namang naginit ang kanyang kamay dahil nakapagtala siya ng 25 points, 5 rebounds at 7 assists. Dahil sa kanyang pinamalas na galing ay natalo nila ang New Jersey Nets. Hindi magkamatis dahil sa So grabe mga idol, ito yung pinapakita niyang 25 points, 5 rebounds, and 7 assists. So grabe yung kita, pabilihan niya. Kumbaga nagpakita siya ng abilidad na kaya pa niya makipagsabayan dito sa liga, sa NBA mga ka-idol. Kumbaga magsisisi lahat ng team na umayaw sa kanya. So tuloy na natin. Sa kanyang pinamalas na galing ay natalo nila ang New Jersey Nets. Hindi magkamayaw ang mga fans at pati na din ang kanyang teammates noon. Well, hindi pa dito ang matatapos mga repa dahil noong mga sumunod na laro ay nanatili pa ding mainit si Jeremy. Sa katunayan ay na-outscored niya si Kobe Bryant matapos siya makapagtala ng 38 points, 7 assists at 4 rebounds. Pero ang isa sa talaga naman tumatak para sa Kita yun yung mga idol. Si Kobe Bryant lang naman yung in-outscore. So, isa na naman tong tumatak sa NBA mga ka-idol na nagawa ni Jeremy Lin sa NBA mga ka-idol. Isa lang namang legend NBA player. So, grabe yung pinapakita niya dito yun. Pero ang isa sa talaga naman tumatak para sa akin na yung nangyari noong February 14, 2012. Kalaban nila ang Toronto Raptors. Tabla sa 87 ang score. Tangan-tangan ni Jeremy ang bola habang bumababa para sa opensa. Nang tumira siya ng 3 at ito ang nangyari. Isang game-winning shot na nagbigay ng malaking impact hindi lang para sa New York Knicks, bagkus pati sa buong NBA. Dahil sa mainit at animoy nagliliyab na laro ni Jeremy Lin, dito ay nakilala na sa loob at labas ng liga ang Linsanity. Nag-average siya nun mga repa during Linsanity days ng 25 points, 9.2 assists at 3.7 rebounds per game na tila ikinagulat ng lahat at medyo ikinaselos din ni Carmelo Anthony. Dahil sa kanyang nagawa sa Knicks ay pagpatak ng March ay nakatanggap agad siya ng kontrata sa Nike at Volvo. Sa buwan din na yun kontra Detroit Pistons ay nadali siya ng injury at napagalaman sa MRI na siya ay merong torn meniscus. Dahil sa pangyayaring iyon ay dito na nagtapos mga repa ang season ni Jeremy. Nang dumating ang 2012 off-season, dito inunok na siya ng Houston Rockets ng 3-year $25 million contract at nung time na yun ay inaasahan niya na magka-counter offer ang Knicks pero sa kasamaang palad ay hindi ito nangyari. Well, alam naman ang karamihan na laman ng balita noon na di umano'y dahil sa impluensya ni Carmelo Anthony kung kaya't hindi na pinapirma pa ng Knicks si Jeremy. Well, samot-saring artikulo mga repa ang aking nabasa at merong nagsasabi na kung hindi lang aabot sa 28 million. Yun mga ka-idol, parang lumabas dito na naiinggit si Carmelo Anthony kay Lin mga ka-idol. So parang sayang naman yung karera ni Lin dito mga ka-idol na hindi nagamit sa tama ng team, no? Kumbaga ang nakapangit lang dito naiinggitan siya So yun, kaya hanggang ngayon di pa rin to nakalimutan ng fans ni Jeremy Lin patungkol ito kay Carmelo Anthony. $1 million ang magiging luxury tax ng Knicks ay papipirmahin talaga nila itong si Jeremy. Meron din naman akong nabasa na anime nagseselo si Carmelo Anthony sa Linsanity kaya naman off camera ay nagre-reklamo ito sa front office ng Knicks. Sa tingin nyo mga repa, alin ba dito ang totoo? Comment down below. Anyway, dahil hindi nga nagka-counter offer ang Knicks ay nang dumating ang July 2012 ay opisyal na siyang sumali sa Houston Rockets. Sa kanyang unang taon sa Rockets ay naging maayos naman ang kanyang laro. Nag-average siya ng 13 points, 6 assists at 1.6 steals per game. Sa sumunod na season 2013 to 2014 ay naging backup point guard na lamang siya ni Patrick Beverley. Ganun pa man ay marami pa din naman siyang nagawa noon. Sa katunayan nung nagka-injury si James Harden ay nakapagtala siya ng 34 points at 11 assists. Nagawa niya din sa season na yon ang kanyang unang triple-double, 15 points,
11 rebounds at 10 assists kontra Cleveland Cavaliers. Sa kabila ng kanyang ipinamalas na galing ngayon nung dumating ang off-season, ay talaga namang na-disrespect ng Rockets si Jeremy. Noong 2014 off-season kasi ay gusto talagang kunin ng Rockets si Carmelo Anthony. Kaya naman ang ginawa nila ay ipinabillboard nila itong si Melo na nakasuot ng Houston Rockets jersey. Yung nga lang ang jersey number na nakalagay dito ay kapareho ng jersey number ni Jeremy Lin. Bagay na hindi nagustuhan ng mga fans at syempre pati na din ang partido ni Jeremy. Kaya naman noong July 13, 2014 ay na-trade siya papunta sa Los Angeles Lakers. Isang season lang siya nakapaglaro dito at masasabing hindi talaga fit ang sistema ng Lakers para kay Jeremy. Kaya naman ang ending mga rep ay isa tuloy siya sa may pinakamataas na turnover noon. Nang matapos ang kanyang kontrata sa Lakers ay nagpalipat-lipat na siya ng team. Napunta siya sa Hornets, then nang matapos yun ay nakatanggap naman siya ng 3-year $36 million contract sa Nets. Pero sa pangalawang season niya 2017 to 2018 ay nadali siya ng injury kung kaya't isang game lang siya nakapaglaro sa season na yon. Noong sumunod na season 2018 to 2019 ay na-trade siya papunta sa Atlanta Hawks. Pero hindi din siya nagtagal dito at na-waive din noong February 11, 2019. Sa kabutihang palad, 2 araw pa lamang ang nakakalipas February 13, 2019 ay kinuha siya ng Toronto Raptors at dito ay nakuha na niya ang kanyang kaisa-isang kampyonato. Nang matapos ang season na yun ay isang team ay wala nang gusto pang kumuha sa kanyang serbisyo. Kaya naman nung time na yun ay wala na siyang nagawa kung hindi lumipad papunta sa China at maglaro sa CBA. Sa kasalukuyan ay naglalaro siya ngayon sa Guangzhou Long Lions sa CBA. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. Mga ka-idol, grabe. Kumbaga, meron din akong dito na napanood dati na si Carmelo Anthony ay talagang totoong nagsiselos dito kay Jeremy Lin. Kaya ito'y kumbaga parang isa din to sa nasira ang kanyang karera sa NBA, mga ka-idol. Kaya kung matatandaan ngayon ay maraming fans na galit kay Carmelo Anthony dahil sa ginagawa niya pambubuli. Kumbaga parang disrespectful yung ginagawa ni Carmelo kay Jeremy Lin, mga ka-idol. So, sana nagustuhan niyo yung video natin, mga ka-idol. Huwag niyo nang kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell button sa hindi pa po nakapag-subscribe. Maraming salamat sa inyong pagpanood. Nga pala, mga ka-idol, ay yung may-ari ng video nito ay nandun sa description yung kanyang link, mga ka-idol. So, bisita niyo yung at panoorin yung mga video niya. So, maraming salamat.